Tuwing walang pasok sa paaralan ay maagang gumigising si Biloy upang alagaan ang kanilang pananim na mga sibuyas. Inaalis niya ang mga damo sa paligid ng mga pananim at nilalagyan rin niya ng abono. Masipag at responsable ang batang si Biloy, lalo na't buntis ang kanilang ina, kung kaya't ayaw niya itong mapagod. Napatigil siya sa pagtatanggal ng mga damo nang mapadaan si Mang Lindo na paika-ikang naglalakad. Batid ni Biloy na inatake na naman ito ng rayuma at patutungo na naman ito sa kanila upang humingi ng gamot sa kanyang ina na si Filomena. Magandang araw po, Mang Lindo. Mukhang nahihirapan na naman po kayo sa paglalakad. Abay, namamaga na naman po ang iyong tuhod. Ako na lamang po ang kukuha ng gamot upang hindi na po kayo mahirapan pa. Dahil sa mabait na bata si Biloy, ay maraming matatanda ang nagmamahal sa kanya. Halos lahat ng bata sa kanilang nayon ay kanyang kaibigan. Ang malalim na Biloy sa kanyang dalawang pisngi ang siyang kinagigiliwan ng mga kabaryo. Humahangos na tumatakbo si Biloy patungo sa kinaroroonan ni Mang Lindo. Dala ang bote ng langis na may sangkap ng luya at mga halamang gamot. Eto na po, ipahid niyo rin po ito bago kayo matulog. Tiyak gagaan po ang pakiramdam niyo. Huwag din po kayong maghugas ng katawan kung pagod kayo galing bukirin. Yun po ang nagpapalala ng rayuma at sakit ng katawan po ninyo. Maalam ka na talaga, Biloy, sa mga halamang gamot Manang-mana ka sa yumao mong lolo. Mabait at palakaibigan. Maging ang iyong ina. Dahan-dahang tumayo si Mang Lindo. Dumukot siya sa kanyang bulsa at binigyan ng pera si Biloy. Naku, wag na po, Mang Lindo. Bigay ko na po sa iyo yan. Tanggapin mo na. Pasanag lang upang gumaling tong rayuma ko. At saka baril lang naman yan Pakisabi na rin siya yung ila. Salamat sa gamot Walang anuman po, Mang Lindo. Bumalik sa mga pananim ang batang si Biloy. Kinakausap pa niya ang mga sibuyas na wari nakikinig sa kanya. Nilagyan niya ng abono matapos niyang tanggalin ang mga damo sa paligid upang lumago at maging malusog ang mga bunga. Mula sa malayo'y natatanaw niya si Aling Ising. Napahinto ang babae nang matapat ito sa kanya. Hinahanap ng babae ang kanyang ina upang humingi ng tulong dahil may malubhang karamdaman ang kanyang anak. Sasamahan ko na po kayo, tapos naman na po ako maglagay ng mga abono. Sinabi ng alay na nagsusuka ang kanyang anak tuwing sasapit ang dilim. Kapag umaga naman ay napakatamlay nito at ayaw kumain. Ganun na lamang ang pagkabahala ng alay sa kondisyon ng anak. Ang tanging malalapitan lamang nila ay ang mga tradisyonal na mga manggagamot tulad na Filomena. Dahil malayo sila sa bayan kung saan naroon ang mga ospital. Isa rin ang dahilan kung bakit hindi sila nagpapagamot sa mga doktor. Dahil wala silang sapat na salapi. Bagamat buntis ay patuloy pa rin sa panggagamot si Filomena dahil pinupuntahan pa rin siya ng mga tao. Nay, may bisita po tayo! Si Aling Ising! May sakit daw po ang kanyang anak, kaya hihingi po siya ng tulong. Hirap na ring maglakbay si Filomena dahil 2 buwan na lamang ay ipanganganak na niya ang ikatlong anak. Kung kaya't sinabihan niya ang ale na dalhin na lamang ang pinagbihisan ng anak nito upang kanyang masuri. Mabuti na lamang ay may dalang pinagbihisang damit ng anak si Aling Ising. Agad na nagsindi ng kandila si Filomena at nagdasal. Inutusan niya si Biloy na maghiwa ng luya at tadtarin ng pino sa almires. Sinunod ng bata ang kanyang pinag-uutos. Ang katas ng luya ay kanyang ipinatak sa langis na bagong hango. Kasabay noon ay sumasambit siya ng dasal. Nilagyan niya ng asin at dinikdik na luya ang damit bago itiniklop. Aswang ang may kagagawa ng pagkakasakit ng inyong anak. Ayaw nitong tigilan hanggat hindi po niya nakukuha ang kanyang pakay. Bantayan ninyong mabuti ang inyong anak. Mapanganib ang aswang na ito.
sapagkat hinihigop niya ang enerhiya ng kanyang binibiktima. Madalas ay nasa silong ng bahay o di kaya'y nasa itaas ng puno kung saan tinatanaw niya ang paghihirap ng kanyang biktima. Binigyan ni Filomena ng mga sangkap na maaaring ipainom sa anak ni Aling Isinga upang hindi na ito magsuka. Binigyan din niya ng langis upang ipahid sa buong katawan ng bata bago sumapit ang dilim. Kinakailangan ding maglagay ng makabuhay na halaman sa paligid ng bahay upang hindi ito makalapit sa bata. Ang mahaba nitong dila at matalas itong pangamoy ang siyang humihigop ng lakas ng kanyang anak. Matapos na sabihin ni Filomena sa Ali ang mga dapat gawin, ay nagpaalam na ito. Nag-iwan ng mga prutas ang Ali bilang pasasalamat sa mag-ina. Nay, sino po bang aswang ang sanhi ng pagkakasakit ng anak ni Aling Ising? Hindi ko alam. Matagal-tagal na rin wala akong balita sa mga aswang. Ngunit kanina, ramdam ko ang negatibong enerhiya na pumaloob sa bata. Dahil sa pawis nito sa kanyang damit, ay ramdam ko na matindi ang pagnanais ng aswang na makuha siya. Malakas ang aura ng aswang. Nakatatakot po, inay. Kahit sino po ay kayang biktimahin ng aswang. Maging kayo po, buntis pa naman kayo. Mabango po yun sa kanyang pang-amoy. Kaya kayo ni Dimple mag-ingat palagi. Huwag mong pabayaan na maglaro sa labas ng bahay ang kapatid mong yan. Paminsan-minsan matigas ang ulo. Nabahala si Filomena sapagkat may aswang na namang gumagala sa kanilang baryo. Ang huling aswang na lumusob sa kanilang lugar ay 10 taon nang nakakalipas. At yun ang ikinamatay ng kanyang manggagamot na ama. Ibinuwis nito ang kanyang buhay. Mailigtas lamang ang apong si Biloy mula sa 2 aswang na pumasok sa kanilang tirahan. Imbis na si Biloy ang lapain, ay siya ang sumangga sa matalim at mahaba nitong dila na tumusok sa tiyan ni Lolo Samuel. Buhat nang mamatay si Lolo Samuel, ay ang kanyang inang si Filomena na ang sumunod sa yapak ng ama. Naging handa siya anumang oras sa muling paglusob ng mga aswang. Kung kaya't kahit 10 taon pa lamang si Biloy, ay tinuruan na niya sa mga pangontra laban sa mga aswang. Naging kampante ang kanyang ama na hindi sila lulusubin ng aswang dahil wala namang bali-balita tungkol sa kanilang lugar. Tanging nagpapagamot lamang ng mga ordinaryong sakit ang napapagawi sa kanila. Ginabi sa pag-uwi si Kiko galing bukid. May ikinuwento siya kay Filomena na siyang dahilan ng pagkamatay ng asawa ng kaibigan niyang magsasaka. Ayon kay Kiko, may sakit ang asawa ng kanyang kaibigan. Palubha ito ng palubha. Nagpagamot na rin sa albularyo na malapit sa kanilang tinitirhana, subalit hindi pa rin ito gumagaling. Isang gabi ay may napansin na magsasaka na may sumisilip sa kanilang bahay. Tumambad sa paningin ng kaibigan niyang si Waldo, ang namumutla at nanlilisik na mga mata ng aswang. Maging ang lalaki muntik ng matamaan ng mahabang dila nito. May mahabang mga kuko sa mga kamay at paa. Bago pa niya nahabol ang aswang, ay nakita niyang tila na tuyo ang kanyang asawa na animoy naging butot balat. Lahat ng laman at likido sa katawan ng biktima ay sinimot ng aswang. Maaaring isa yung paradunong aswang. Kasing bango ng lutong langka ang mga taong may sakit at malapit nang mamatay sa kanilang pangamoy. Nagbibigay din sila ng sakit sa taong kanilang matitipuhan. Kung mababaw ang pananampalataya at mahina ang loob, ay tiyak madadaig ng aswang. Kung kaya't dasal ang pangunahing lunas sa lahat ng kasamaan. Kinaumagahan ay maagang nanguha ng mga kawayan si Biloy. Pinatulis niya ang mga dulo noon upang gawing sandata laban sa aswang na maaaring mapagawi sa kanilang bahay. Nabahala siya sa kaligtasan ng buntis niyang ina, maging ng buo nilang pamilya.
Nakita ni Mang Lindo si Biloy habang abala sa pagputol ng mga kawayan. Tuwid na siyang maglakad dahil gumaling na ang kanyang rayuma. Oh, Biloy, aanin mo yung kawayan. Masyado pang bata yan upang gawing sahig. Hindi ko naman po gagawing sahig to. Gagawin ko pong sibat para sa aswang, Mang Lindo. May aswang na gumagala po sa bukid. Ayon na rin sa kwento ni Mang Samuel na kaibigan ni Itay. Maging handa po tayo sakaling mapapagawi po rito. Ikaw talagang bata ka. Marami ka talagang alam. O siya, tutulungan na kita riyan. Hindi lingid sa kaalaman ni Mang Lindo ang aswang na kanyang nabalitaan. Sa katunayan ay nakaramdam din siya ng kahina-hinalang tao na napadaan sa kanilang bakuran. Nakita niya ang anino na nagkubli sa puno. Matulis ang tenga nito. Ngunit bigla itong kumaripas ng takbo nang makita si Mang Lindo na may dalang itak ng lumabas ng bahay. Hindi na sinabi ni Mang Lindo sa batang kaibigan sa gayon ay hindi na madagdagan ang takot nito. Marunong po ba kayong gumawa ng pana? Susubukan ko. Noong kabataan ko, gumagawa kami niya ng kapatid ko. Alam mo namang matanda na ako, anak. Pasmado na. Sumasaya si Mang Lindo sa tuwing nakakausap ang batang si Biloy. Sa katauhan ng bata, ay napupunan nito ang pangungulila niya sa anak. Mag-isang namumuhay si Mang Lindo, buhat ng iwan siya ng kanyang asawa at dinala pa ang kanilang anak patungong Maynila. Hindi na kaya nang mamuhay ng kanyang asawa sa baryo dahil nasanay ito sa marangyang buhay. Ang buong akala niya ay masaya ang kanyang asawa sa simpleng buhay. Ngunit nagbago ang isip nito. Nagising na lamang siya isang araw na lumayas ang kanyang asawa at may sulat pa itong iniwan. Pinuntahan ni Mang Lindo ang asawa sa Maynila. Ngunit ayon sa naninirahan doon ay ibinenta na ang bahay at wala silang alam kung nasa na ang unang may-ari. Malungkot na bumalik sa baryo si Mang Lindo. Ngunit hinihintay pa rin niya ang pagbabalik ng kanyang mag-ina. Nadaanan ni Biloy ang kanyang kapatid na nakikipaglaro ng taguan. Tinawag niya ito, ngunit bigla lamang itong sumimangot at tumakbo palayo sa kanya. Sinundan niya ito at pinagalitan. Ikaw ang tigas talaga ng ulo mo. Ilang beses ka nang sinabihan ni Inay na huwag kang maglaro ng taguan. Baka itago ka ng aswang, hindi ka na matatagpuan. Yun pala'y ginawa ka ng ulam. Maaga pa naman. Tsaka dito lang naman kami, hindi naman ako lumalayo. Kahit na, sundin mo na lang ang pinag-uutos ni Inay para hindi tayo mapahamak. O siya, ihahatid ko na kayo sa inyong bahay. Huwag na kayong magtalo. Dimple, sundin mo na lamang ang sinabi sa iyo ng kuya mo. Mangiyak-ngiyak na sumunod si Dimple sa kapatid, kasama si Mang Lindo. Inilagay ni Biloy ang mga patulis na kawayan sa kanilang kusina. Ang iba ay sa ilalim ng papag na kanilang tinutulugan. Sa gayon ay madali na lamang kunin kung sakaling lusubin sila ng aswang. Ilang sandali pa'y inutusan ni Filomena si Biloy na mag-ani ng mga sibuyas upang kanilang mailako. Gustong sumama ni Dimple, ngunit ayaw siyang isama ni Biloy. Dahil alam nito maglalaro lamang ang kapatid at hindi naman siya tutulungan. Dumito ka na lang sa bahay, samahan mo na si Nanay. Ang daming tutupiin na damit, ikaw na ang gumawa niyan upang hindi mapagod si Inay. Napapangiti na lamang si Mang Lindo sapagkat sa murang isipan ay tila matanda na kung umasta ang batang si Biloy. Sinamahan na lamang niya ito sa taniman upang makauwi na ang bata bago dumilim. Dahil sa pag-aalaga ni Biloy sa kanilang mga pananim ay malulusog ang mga ito. Maging ang mga sili ay dumami ang bunga. Ang lulusog ng bulbo ng mga sibuyas. Maging ang mga dahon, Alagang-alaga mo mga pananim.
Opo, lagi ko nga silang kinakausap upang lumaki silang malulusog. Kaya iyan po ang resulta. Hindi po nila ako binigo, Mang Lindo. Ikaw talagang bata ka. O siya, anihin na natin to. Maraming naani sina Biloy at Mang Lindo. Ang kanyang amang si Kiko ay abala sa pag-aabono sa palayana, kung kaya't si Biloy ang naatasan sa mga sibuyas at iba pang mga pananim sa tuwing nagtatrabaho siya sa sakahan. Eto po, para sa'yo, Mang Lindo, para hindi ka na po bibili ng sibuyas. Naku, huwag na! Ibenta mo na lamang yan. Ang dami po nito. Napagod ka rin naman po sa pagtulong sa akin. Isa pa, pasasalamat ko rin po yan sa ginawa niyo pong pana. Hindi na nakatanggi ang Ginoo dahil sa pangungulit ni Biloy sa kanya. Agad niya itong hinatid at umuwi na rin sa kanyang bahay. Hinugasan ni Biloy ang mga naaning sibuyas. Napansin niya ang isang piraso na tumigas na animoy naging bato. Itatapo na sana niya yun. Ngunit naalala niya ang mga batong ginagamit ng kanyang ina sa panggagamot. Kung kaya't agad niyang pinuntahan ang ina. Nay, tingnan niyo po ito. Maaari po ba itong mutya upang panlaban sa mga aswang? Aba, mutya ng sibuyas. Napakaswerte mo at nahanap mo to. Alam mo bang maraming taglay ang bertud na to? Pangontra to sa aswang. Ililiwas ka sa sakit at marami ka pang matutuklasan. Paano po, Nay? Ako po ang nakakita nito. Maaari bang akin na lamang ito? Huwag ka magmadali. Kinakailangan basbasan pa yan upang lumakas ang bisa at malinisan ng mga mabubuting gabay. Dahil sa pananabik ay agad na pinatakan ng dinasalang langis at binalot ni Biloy ng pulang tela ang mutya ng sibuyas. Ininagay niya sa altara kung saan naroon ang mga gamit ng ina. Hindi nakawala sa kanyang paningin ang libro, katabi ng mga bato. Hindi niya yun pinapakailaman hanggat hindi siya pinahihintulutan ng ina. Sapagkat sinabi ng kanyang ina ay mapapasa kanya rin yun sa tamang panahon. Hindi na makapaghintay si Biloy na sumapit ang araw ng Biyernes. Hindi siya makatulog dahil sa pananabik na maibigay sa kanya ng inang mutya matapos sa babasbasan. Ano ba, kuya? Ang likot-likot mo. Antok na ako. Ilang sandali pa'y napabalikwas siya ng bangon nang marinig ang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Mahimbing ang tulog ng kanyang ama dahil sa pagod sa sakahan. Nahaaninaw niya na pabalik-balik ang tao na nasa labas ng kanilang bahay. Wari yumuyuko pa ang balikat nito habang ang paningin naman nito ay nakatuon sa kanilang bintana. Pakiramdam niya na isang aswang yun dahil sa iba ang hubog ng katawan nito. Bukod pa roon, wala namang nagpapagamot sa ganong oras. Inihanda na niya ang kanyang sarili sakaling sumugod ang aswang. Ngunit tumakbo ito palayo nang may mapadaang mga magsasaka sa kanilang bakuran. Binantayan niya ang pagbabalik ng nilalang na kanyang pinaghihinalaan. Ngunit lumalim na ang gabi ay hindi na itong muling bumalik pa. Hanggang sa tuluyan na siyang dinalaw ng antok at tuluyang nakatulog. Kinaumagahan habang nagwawalis ng bakuran si Filomena ay napansin niya ang kakaibang hulma ng mga yapak ng mga paa. Hindi yun pagmamay-ari ng normal na tao dahil sa laki nito. Nasisiguro niyang napagawi ang aswang sa kanilang bakuran kung kaya't hinaplos niya ang kanyang tiyana. Bumalik ang aswang. Ngunit hindi ko hahayaan na mapahama kayong mga anak. Nay, ilalako na po namin ni Dimple ang mga sibuyas. Nung isang araw pa po kasing naghahanap si Aling Miding at Aling Rosa. Naputol ang pag-iisip ni Filomena. Bagamat napansin ni Biloy ang mga yapak na humulma sa lupa. Batid niyang pagmamay-ari yun ng aswanga. Umalis na lamang ang magkapatid at hindi na tinanong ang ina tungkol sa kanyang nakita. Dimple,
Huwag kang umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Alam mo bang may aswang na napapagawi dito sa baryo? Kaya sundin mo ang lahat ng sinasabi sa'yo. Totoo po ba, kuya? Di ba marami namang pangontra si nanay? Kahit na, dapat mag-iingat pa rin tayo at palaging handa sapagkat hindi natin alam kung sino ang aswang na yun. Sumapit ang anihan ng mga palaya. Kinakailangang bantayan ni Kiko ang mga inani sapagkat talamak ang mga nakawana. Maging ang ibang magsasaka ay yun din ang ginagawa. Mahimbing na natutulog sila Dimple at Biloy. Nagising ang kanilang ina dahil sa malakas na kalabog na nagmumula sa kanilang bubungan. Tumindig ang mga balahibo sa kanyang katawan. Napansin niya na umaapaw ang langis sa mga bote. Batid niyang naroon lamang ang aswang sa paligid. Agad niyang kinuha ang buntot pagi sa kanilang dingding. Pinuluputan niya ito ng makabuhay na halaman. Sa gayon ay doble mararamdamang sakit ng aswang sakaling may hampas yun sa kanyang balat. Dahil sa mabango ang sanggol sa sinapupunan ni Filomena, ay hindi alintana ng aswang ang mga pangontra ng buntis na manggagamot. Makuha lamang ang sanggol. Sinira nito ang pawid na bubong at lumundag patungo sa loob. Nagkatitigan si Filomena at ang paradunong aswang. Isa itong babae dahil makikita sa hubo nitong katawan ang nakalaylay niyang dibdib. Natuon ang paningin nito sa malaking tiyan ni Filomena, kung kaya't malakas siyang hinataw ng buntot pagi na may kasamang makabuhay na halaman. Bahagyang napasandal ang aswang sa dingding dahil sa naramdamang sakit. Ngunit muli niyang sinugod si Filomena. Humabang dila nito patungo sa sinapupunan ng babae. Ngunit maliksing hinampas ulit siya ng buntis na manggagamot. Hindi mo makukuha at masasaktan ang aking mga anak. Magkamatayan muna tayo. Nagising si Biloy at Dimple. Ganoon na lamang ang takot ng magkapatid nang makitang ina at ang aswang na naglalaban. Hinila ni Biloy si Dimple patungo sa kusina at pinapasok niya ang kapatid sa ilalim ng mesa. Binigyan rin niya ng asin ang kapatid. Dimple, magtago ka riyan. Sakaling puntahan ka ng aswang, sabuyan mo siya ng asin. Babalikan kita mamaya. Kuya, natatakot po ako sa aswang. Kinuha ni Biloy ang sibat na kanyang ginawa. Nilagyan niya ng asin ang matalim na parte. Dahil sa patuloy na sinusugod ng paradunong aswang ang ina, ay hindi siya nagdalawang isip na saksakin ang tagiliran ng aswang. Nasugatan ng aswang, kung kaya't nabaling ang tingin nito sa kanya. Namilog ang kanyang mga mata at bahagyang napatras. Natatakot man, ngunit mas nangibabaw sa kanyang isipan na iligtas ang ina't kapatid. Inambahan niya muli ang aswang upang muling tusukin. Galit nitong hinila ang sibat dahilan ng pagkatumba ni Biloy. Huwag mong saktan ang anak ko! Lumayas ka rito ngayon din! Nagkaroon ng pagkakataon na makuha ni Filomena ang itak na nakapa sa dingding. Buong lakas niyang hinataw ang paradunong aswang dahilan na matamaan ito sa balikat. Muli niyang hinataw ang aswang at naputol ang mahaba nitong dila na muntik nang tumusok sa kanyang ipinagbubuntis. Malakas na atungal ang pinakawala ng aswang. Wala na itong nagawa kundi ang tumakas mula sa pananakit ng buntis na manggagamot sa kanya. Kumaripas ito ng takbo patungo sa kasukalan. Malayo-layo ang mga bahay, kung kaya't hindi ganun kadali ang humingi ng tulong. Kinakailangan pang sumigaw ng malakas upang sila'y marinig. Umiiyak na niyakap ni Filomena ang mga anak dahil munti ka na silang patayin ng paradunong aswang. Nasaktan ba kayo mga anak? Hindi po, inay. Yun po palang itsura ng aswang.
Ang pangit at nakatatakot po talaga, katulad ng nababasa ko sa mga comics. Inay, natatakot po ako. Sakaling bumalik po yun ulit at tayo'y kanyang kainin. Malakas na pumalahaw ng iyak si Dimple. Gayon na lamang ang pagpapatahan ng kanyang ina. Kinaumagahan ay nabalitaan ng mga kabaryo nangyaring pagsugod ng aswang sa bahay ni na Filomena. Agad ring umuwi si Kiko upang kamustahin ang kalagayan ng kanyang pamilya. Konting galos lang naman, Kiko. Huwag kang mag-alala. May matapang kang anak na kaya kaming ipagtanggol. Mangiyak-ngiyak na niyakap ni Kiko ang asawa. Wala siya roon upang ipagtanggol ng kanyang mag-ina. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Biloy. Ibinigay ng inang mutya ng sibuyas na kanyang natagpuan. Hindi maikubli ang kasiyahan sa mukha ng bata nang tanggapin niya yon. Nababatid ni Filomena na kaya nagpakita ang mutya kay Biloy sapagkat may mabuti itong kalooban. Kailangan din yun ng anak upang protektahan ang sarili, lalo na't malakas ang aswang na kanyang nakalaban. Nakayanan nitong tiisin ang mga pangontrang inilagay sa palibot ng kanilang bahay. Pansamantalang natigil sa pag-aani si Kiko sa sakahada hanggat hindi pa nanganganak ang asawa. Sa takot na bumalik ang aswang, ipinaubayan na lamang niya ang trabaho sa kanyang mga kaibigan. Sumapit ang araw na iniluwal ni Filomena ang isang malusog na sanggol na lalaki. Si Tia Cecil ang nagpaanak sa kanya. Ganoon na lamang ang pasasalamat na mag-asawa sapagkat nabiyayaan na naman sila ng malusog na sanggol. Ano po ang ipapangalan mo sa kanya, Inay? Tingnan mo, katulad rin namin siya ni Dimple. May Biloy din siya sa pisngi. Makisig na lang, anak. Ibig sabihin ay lakas. Naging masaya ang magkapatid na Biloy at Dimple sa pagdating ni Makisig. Ngunit kasabay noon ay pansamantalang paghinto ng kanilang ina sa panggagamot. Kinakailangan ni Filomena na magpahinga hanggang sa manumbalik ang kanyang lakas. Nahirapan ang kanilang mga kanayo na dahil dumadayo pa sila sa ibang baryo upang magpagamot. Isang araw, nagimbal ang mga mamamayan nang magpatawag ng pulong ang alkalde na si Ginoong Tiewes. Sinabi ng Ginoo na ipinagbabawal ang mga manggagamot sa nayon kung saan siya namumuno. Ayon sa alkalde, na ang pagkakasakit ng mga tao ay dulot ng dikong pananaw at maling paniniwala. Nakakadagdag lamang ng sakit sa mga tao ang mga ginagamit ng mga sangkap at ritual ng mga manggagamot. Ang aswang ay imahinasyon lamang ng mga tao dahil sa mga maling kwento ng mga nakatatanda sa baryo. Lahat ng mga albularyo na kanyang malalaman na patuloy na nanggagamot ay may karampatang parusa sapagkat ayaw niyang gumamit ng kung ano-anong mahika mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Simula ng araw na yun ay kinumpiska ng mga tauhan ni Alcalde Tiewes ang mga gamit ng mga napag-alamang manggagamot. Mabuti na lamang ay naunang itago ni Biloy ang libro na pagmamay-ari ng namayapa niyang lolo. Maging ang mga gamot at ibang gamit ng kanyang ina. Naghukay siya sa lupa at inilibing ang mga ito. Bago dumating ang mga tauhan ng alkalde sa kanilang tahanan, ay malinis na ang altar ng ina. Ganoon na lamang ang paghanga ni Filomena sa anak dahil sa mabilis itong mag-isip ng paraan. Ayoko pong parusahan kayo ng alkalde, Inay. Ngunit bakit hindi siya naniniwala sa mga tradisyonal na manggagamot at mga aswang? Gayong totoo po ang aswang. Hayaan mo na, anak. Sadyang may mga taong sarado ang isipan tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng kanilang mga mata. Hindi sang-ayon ng mga tao sa naging patakaran at regulasyon na ipinatupad ng alkalde. Nakasanayan na nilang takbuhan ng mga manggagamot at mga albularyo sa tuwing sila'y nagkakasakit. Bukod sa mahal ang magpagamot sa ospital,
hindi naman nalulunasan ang kanilang mga sakit na dulot ng mga elemento. Gayunpaman ay may punto ang kanilang alkalde. Subalit taliwas yun sa paniniwala ng mga taong kanyang nasasakupan. Ano ang sumagi sa isip ng alkalde Tebes na yan? Kung bakit biglaan ang pinatupad niyang batas? Tumanda na ako sa pagpapagamot sa mga albularyo Ngunit wala namang masamang nangyari sa akin. Mas mabuti pang herbal na medisina ang ating iniinom. Hindi pa masisira ang ating mga atay. Natikom ang bibig ni Mang Lindo nang mapansin ang matalim na titig ng tauhan ng alkalde sa kanya. Patuloy na hinihikayat ng alkalde na wag nang tangkilikin ang mga manggagamot, albularyo at kung ano-ano pang gumagawa ng mga ritual. Sinabi niya sa mga taga-baryo na magpapatayo siya ng klinika. Sa gayon ay hindi na mahihirapan ng mga ito. Napaismid si Mang Lindo sapagkat ayon sa matanda, matagal nang pangako yun ng alkalde, ngunit hindi pa rin nasisimula na. Ayaw na nilang umasa pa sa mga pangakong napapako. Kinagabihan na, malakas na kalampag sa pintuan ang pumukaw sa mahimbing na tulog ng mag-anak. Agad na bumangon si Kiko upang tignan kung sino ang tao sa labas ng kanilang bahay. Marahan niyang binuksan ang bintana at sinilip kung sino ang mga taong naroon. Nagising si Filomena maging si Biloy. Nakaamoy rin sila ng gasolina. Mababanag ang kaba sa mga mata ni Kiko, kung kaya't kinuha niya ang kanyang itak bago pagbuksan ng mga taong gustong sumira sa kanilang pintuan. Ano po may paglilingkod ko sa inyo, mga Ginoo? Ngunit malakas na suntok ang iginawad ng nakabonet na lalaki at nakadamit na kulay itim. Pumasok sila ng bahay at binugbog ang ama ng tahanan. Ano po bang kasalanan namin sa inyo? Maawa po kayo sa amin! Maging si Filomena ay hindi nakaligtas sa pananakit ng mga kalalakihan. Ginising ni Binoy si Dimple at sinabihan na huwag itong lumikha ng ingay upang hindi siya makita ng aswang. Sinilip niya mula sa butas ng kanilang silid. Tumambad sa kanyang paningin ang marahas na pambubugbog ng mga di kilalang mga tao sa kanilang mga magulang. Umiiyak na binuksan ni Binoy ang bintana at kinarga si Dimple upang makadaan doon. Dimple, di ba magaling ka sa taguan? Nakikita mo ba ang mga saging doon? Tumakbo ka at magtago ka ron. Wag na wag ka magpapahuli o magpapakita sa mga taong hindi mo kilala. Naiintindihan mo ba ako? Bakit po, kuya? Sino po ang mga taong yan? Bumalik po ba ang aswang? Masasamang tao sila. Isipin mo na lamang, mga taya sila. Pakiusap, sundin mo na ang sinabi ko. Dali-daling tumakbo si Dimple patungo sa mga sagingan. Umiiyak siyang nagkubli roon habang hinihintay ang kapatid at mga magulang. Ilang sandali ay pumasok ang lalaki sa silid ni Biloy. Subalit malakas niyang pinana ito kung kaya't natamaan ito sa mata. Napaatras ang lalaki habang sapo nito ang dumurugong mata. Dahil dito'y nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha sa duyan si Makisig. Kitang-kita ni Biloy kung paano saksakin ng lalaki ang kanyang ama. Anak! Iligtas mo ang iyong mga kapatid! Nasaksak na rin si Filomena. Subalit hinihila niya ang paa ng lalaki na lumalapit kay Biloy. Ilang sandali pa'y biglang lumiyab ang bahay at lumabas sa mga kalalakihan. Gusto pang iligtas ni Biloy ang mga magulang, subalit hindi na niya kayang kargahin ang mga ito. Nakaramdam siya ng init dahil nagkalat na ang apoy sapagkat gawa lamang sa mga magaan na materyales sa kanilang bahay. Nakita niya ang galon na naglalaman ng kanilang inumin. Ibinuhos niya ang tubig sa kumot at yun ang ibinalot niya kay Makisig bago buhusan ng tubig ang sarili. Dali-dali siyang dumaan sa bintana na nooy natutupok rin ng apoy.
Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ni Dimple na hindi napapansin ng mga kalalakyang pumatay sa kanyang mga magulang. Naaanino niya mula sa malayo na 3 lalaki ang lumusob sa kanila. Ilang sandali pa ay nagsitakbuhan na ang mga tao nang makita ang apoy na tumutupok sa bahay ni na Filomena. Agad na umalis ang 3 nakabonet na lalaki bago pa sila maabutan ng mga tao. Kuya, nasa na si Inay at Itay? Akala ko ba'y susunod sila upang magtago rin dito? Nahuli sila ng taya. Huwag ka mag-alala. Ginawa nila ang magpahuli upang mailigtas tayo. Natatakot po ako. Baka makita nila tayo. Umiiyak na niyakap ni Biloy ang kapatid habang si Makisig ay mahimbing pa ring natutulog. Hindi umalis ang magkapatid sa kanilang pinagtataguan hanggat hindi tumitigil ang pagliyab ng apoy. Nagtulungan ang mga taga-baro na patayin ang apoy na siyang kumitili sa buhay ng mag-asawa. 2 sunog na bangkay lamang ang kanilang nakita. Agad na hinanap ni Mang Lindo ang mga bata. Batid niyang nasa paligid lamang ang mga ito. Ilang sandali ay may narinig siyang mga hikbi. Nagpalinga-linga siya sa paligid upang hanapin ang pinagmumulan ng iyak. Biloy! Dimple! Ako ito! Si Mang Lindo! Mahinang sambit ng Ginoo. Ilang sandali ay may narinig siyang mga kaluskos. Tumayo ang 2 bata at marahang lumapit sa kanya. Gayon na lamang ang awa niya sa magkapatid nang tumambad sa kanyang paningin. Napaluha si Mang Lindo dahil hindi niya lubos maisip na mangyayari ito kina Biloy na isang modelong pamilya. Mang Lindo, tulungan niyo po kami. Pinatay ng mga taong hindi namin kilala si Inay at Itay. Maging kami po ay gusto nilang patayin. Kinarga ng Ginoo si Makisig at inakay ang 2 sa tinitirhan niyang dampa. Hinayaan na lamang niya ang mga tao na mag-asikaso sa bangkay ni na Filomena at Kiko. Batid niyang naroon lamang sa paligid ng mga salarin. Ginamot ni Mang Lindo ang mga sugat ni Biloy. Napaso din ang kaliwa niyang braso dahil sa pagsangga sa umaapoy na kahoy na muntik nang bumagsak kay Makisig. Alam mo bang isa kang bayani, Biloy? Itinaya mo ang iyong buhay upang iligtas ang iyong mga kapatid. Ngunit hindi ko po nailigtas si Nanay at Tatay. Batid ko masaya ang inyong mga magulang sapagkat pinalaki ka nilang may mabuting kalooban at mapagmahal na kapatid kina Dimple at Makisig. Huwag kayong mag-alala. Ang bahay na ito ay aking pahingahan. Walang sino man ang napapagawi rito. Kaya dito na muna kayo. Hanggat hindi pa natin nahuhuli kung sinong may gawa ng pagkamatay ng inyong mga magulang. Si Mang Lindo ang tumayong ama ng 3 bata. Inalagaan niya ang magkakapatid hanggang sa gumaling ang mga sugat ni Biloy. Ginawan muli ni Mang Lindo si Biloy ng pana. Sa pamamagitan doon ay gusto niyang manumbalik ang kasiyahan nito. Naalala ni Biloy na balikan ang mga gamit ng ina na kanyang ibinaon di kalayuan sa kanilang bahay. Maging ang mutya ng sibuyas na kanyang pagmamayari ay naroon. Nagpaalam siya sa matanda. Ngunit nag-alala ito sa kanyang kaligtasan. Naku anak, maaari kang mapahamak sa gagawin mong yan. Huwag po kayong mag-alala. May naisip po akong paraan. Kinuha ni Biloy ang mga bote ng suka na tinitinda ng Mang Lindo sa bayan. Nilagyan niya yun ng maraming sili at ibinenta sa mga kabaryo. Maraming mga tauhan ng alkalde na gumagala upang masiguro na walang mga kapuslit na albularyo sa kanilang lugar. Nakita siya ng isang tauhan ng alkalde at pinahinto siya upang tanungin kung saan siya patungo. Magandang tanghali po, Ginoo. Gusto niyo po bang bumili ng sinamakang suka? Maganda po ito gawing sausawan. 20 na lang po para sa inyo, buena mano. Umiling ang lalaki
at hinayaan na lamang ang bata. Nagbahay-bahay si Biloy upang ipagbili ang mga suka hanggang sa narating niya ang lugar kung saan niya ibinaon ang mga gamit ng ina, maging ang kanyang mutya. Dali-dali niya yung hinukay hanggat wala pang taong napapadaan. Isinilid niya ang mga libro at iilang mga bato sa kanyang basket. Tinakpan niya ng lumang damit at inilagay ang mga bote ng suka sa ibabaw noon. Isinuot niya ang bag na naglalaman ng iilang mga gamit. Ilang sandali pa'y napadaan muli ang lalaki at napansin ang bag na kanyang dala. Teka, Totoy. Ano bang laman ng iyong bag? Comics po. Gusto niyo po bang basahan ko kayo? Kinabahan si Biloy dahil baka makita ng lalaki ang mga gamit ng kanyang ina. Bagaman agad niyang kinuha ang comic sa kanyang baga at pautal-utal na binasahan ng lalaki ng kwento. Sige na. Ayos na yan. Makakalis ka na. Sigurado po kayo? Ayaw niyo po bang tapusin ko ang pagbabasa? Wag na. Baka abutin mo tayo ng dilim bago ka matapos. Pasensya na po kayo. Hindi pa po kasi ako magaling magbasa. Sige po, tutuloy na ako. Napangiti si Biloy dahil naisahan niya ang lalaki. Agad siyang umuwi sa kubo kung saan sila naninirahang magkakapatid. Pagdating niya roon ay dinuduyan ni Dimple si Makisig. Hindi pa umuwi si Mang Lindo, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na buklatin ang lumang libro. Binasa niya ang unang pahina, ngunit hindi niya maintindihan ang mga nakasulat dahil sa Latin na salita. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at naroon din ang mga nakasulat sa Bisaya tungkol sa gamit at kakayahan ng mga mutya. May mga Latin na kataga na siyang orasyon sa panggagamot. Naisipan ni Biloy na manggamot sapagkat hindi isipin ng alkalde na makakayanan ng isang bata ang manggamot ng may sakit. Pinahiran muli ni Biloy ng binasbasang langis ang mutya ng sibuyas. Sa tulong ng mutya na yon ay nakapagbibigay ng matalas na memorya. Kung kaya't maraming ideyang sumasagi sa isipan ng batang si Biloy. Hindi pinayagan ni Mang Lindo na pumunta ang magkapatid sa libing ng kanilang mga magulang. Para na rin yun sa kanilang kaligtasan. Nagtulungan ang mga kabaryo na asikasuhin ang bangkay ng mag-asawa. Wala pa rin silang balita tungkol sa mga salarin. Bagamat may mga di kilalang tawang minsang napapadayo sa kanilang baryo. Nagtatanong tungkol sa anak ng namayapang si Filomena at Kiko. Ngunit ang tanging sagot ng mga tao ay hindi nila alam kung saan napadpad ang bata, buhat ng insidenteng naganap. Tikom ang mga bibig ng mga taga-baryo sakaling may magtatanong tungkol sa batang si Biloy. Sapagkat nababatid nilang kumukuha lamang ang mga ito ng impormasyon at maaaring ikapahamak pa ng bata. Sa edad na 10 ay naging batang manggagamot si Biloy. Sa tulong na rin ng lumang libro at mutya, na ipupuslit niya ang mga sangkap na ginagamit sa panggagamot na isinasama niya sa nilalakong sinamakan. Ang anghang naman itong ginawa mong sinamakang suka. Parang nangangagat. Gustong-gusto nga po ni na Aling Rosa at Aling Miding. Mahilig po kasi sila sa maaanghang. Nahinto ang pag-uusap nila Lindo at Biloy nang biglang may lalaking napadaan sa kanilang bakuran at nagtanong tungkol sa batang lalaki na anak ni na Filomena at Kiko. Bahagyang napasulya pa ito kay Biloy. Magandang araw po. Hindi ko rin po alam kung saan na ang batang yon. Ito pong bata na kasama ko ay aking apo. Ilang sandali pa ay lumabas ng dampa si Dimple dahil gustong ipakita kay Mang Lindo ang kanyang iginuhit. Bahagyang nabaling ang tingin ng lalaki sa batang babae. Apo ko rin yan. Dito muna iniwan ang pamangkin ko dahil nagtatrabaho siya sa bayan. Tumango ang lalaki at agad na umalis.
Nagsinungaling si Mang Lindo sapagkat nag-iingat lamang siya upang hindi mapahamak ang magkakapatid. Mang Lindo, bakit po nila ako hinahanap? Bakit nagsinungaling po kayo? Biloy, Dimple, sakaling may taong hindi ninyo kilala at magtatanong kung anak kayo ni Filomena at Kiko, sabihin niyong hindi. Alam kong masama ang magsinungaling, ngunit ang kaligtasan niyo ang nakataya. Simula ngayon ay apo ko na kayo. Kung tatanungin kayo kung sino ang inyong ina, sabihin ninyo si Lumeni at nagtatrabaho sa bayan. Naintindihan niyo ba ako, mga anak? Opo, Mang Lindo. Naiintindihan po namin ni Dimple. Sinisiguro ng alkalde na wala nang manggagamot sa baryo na kanyang nasasakupan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na palihim na nang gagamot si Biloy upang tulungan ang mga kabaryo niya. Isang gabi, napabalikwas siya ng bangon nang biglang umiyak si Dimple. Namimilipit ito sa sakit at hinahawakan ng kanyang tiyana. Butil-butil ang pawis ng kapatid, kung kaya't batid niyang masama ang pakiramdam nito. Nilagyan niya ng langis ang tiyan ni Dimple, ngunit hindi pa rin napapawi ang sakit. Pinainom din ni Mang Lindo ng maligamgam na tubig ang bata, subalit patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Ilang sandali pa hinugasan ni Biloy ng mabuti ang mutya ng sibuyas at iniligay yun sa maligamgam na tubig at sinambit ang mga kataga. Divinum bendition dum dus del mundo salvame. Axam el arom alpha omega dus dum unum. Matapos sambitin ang mga katagang yun ay binabad muna niya ang mutya sa tubig ng ilang minuto. Ilang sandali pa'y ipinainom niya ang tubig sa kapatid. Unti-unting guminawa ang pakiramdam ni Dimple at tumigil sa pag-iyak. Namangha si Biloy sa bisa ng mutya at sa mga orasyon na kanyang nabasa. Hindi siya makapaniwala na nakayanan niya ang magpagaling ng karamdaman sa tulong ng mutya ng sibuyas. Tama si Inay. Marami pa akong matutuklasan na kakayahan ng mutyang ito. Naway makatulong ito sa mga tao. Gayong wala na silang malalapitan na manggagamot. Mahinang bulong ni Biloy at agad ay tinago ang mga gamit at tumabi sa pagtulog sa kanyang mga kapatid. Sa tuwing aalisin ng Mang Lindo at Biloy sa kubong kanilang tinitirhan ay iniiwan nila sina Dimple at Makisig kay Aling Miding. Sapagkat madalas siyang sumasama kay Mang Lindo sa Bukirina at minsan sa bayan. Muling nagimbal ang mga taga-baryo nang mabalitaan na muling bumalik ang aswanga. Nagkasakit si Mang Ruminga. Kitang-kita ng ginang ang aswang na naroroon sa kanilang silong. Nakanganga pa ito kung saan banda nakahiga ang kanyang asawa. Nabahala si Aling Rosa sapagkat kasabay noon ay nahirapang huminga si Mang Ruminga. Aligagang kinuha ni Aling Rosa ang asin at isinaboy yun sa silong ng kanilang bahay. Lumabas ang paradunong aswang at kumaripas ng takbo patungong kasukalan. Ilang sandali ay muling nanumbalik ang ulirat ni Mang Ruminga. Agad siyang pinainom ng tubig ng asawa upang mahimasmasana. Kasabay ng pagbabalik ng paradunong aswanga ay ang nakawana. Ang nakababahala pa ay ang pagkakaroon ng malubhang karamdaman ng ninanakawang mga negosyante. Ay, ano ba nangyayari sa baryong ito? Maraming nagkakasakit. Sumabay pa ang mga magnanakaw. Ay nako, simula nang upo ang alkalde Tiebes na yan sa posisyon, wala nang nangyaring maganda rito sa baryo. Puro na lamang salita. Wala namang ginawa. Tatay Lindo, kumalma lang po kayo. Makakasama po yan sa inyo. Paano naman ako kakalma, anak? Ang pagpapayaman lamang ang kanyang ginagawa. Wala namang ginawa upang buksain ang mga nangyayaring krimen at kasamaan dito sa baryo. Ang mga tao rito ay pahirap ng pahirap. Sumama si Biloy kay Mang Lindo patungo sa bahay ni Mang Iking nang mabalitaan ang kalagayan nito. Si Mang Iking ay siyang bumibili ng mga inaaning palay ng mga magsasaka.
Mabait ang Ginoo. At madalas ay nagpapautang pa sa panahong nangangailangan ng mga ito. Ganun na lamang ang pagtataka ng mga magsasaka kung sino ang pumasok sa kanyang bahay upang siya'y nakawana. Ayon sa Ginoo ay wala man lamang bakas ng salarina. Ngunit lahat ng pera sa loob ng kanyang sisidlana ay sinimot nito. Tinubuan din ng maraming pantal sa katawan si Mang Iking. Nagpakonsulta na siya sa doktora. Marami na rin siyang gamot na iniinom. Ngunit bumabalik pa rin ang pamamantal niya, dahilan na hindi siya makatulog. Napasulyap si Mang Lindo kay Biloy. Batid niyang may alam itong gamot sa ganong uri ng sakit. Biloy, maaari mo bang gawa ng gamot si Iking? Kahit yun na lamang ang may tutulong natin sa kanya. Meron po. Maaari ko po siyang gamutin ngayon. Makakayanan mo ba, anak? Gayong tila malubhan ang kanyang kalagayan. Huwag po kayong mag-alala. Natatandaan ko pa po ang mga paraan sa panggagamot ni nanay. Kinuha ni Biloy ang halamang akapulko at sambong sa kanyang baga. Dinikdik niya yon at piniga ang katas. Mula sa bintana ay napansin niya na may tanim na aloe vera sa labas ng bahay ni Mang Iking. Kung kaya't kumuha siya ng ilang piraso at nilagyan ng katas na mga halamang gamot. Hinalo niya yun hanggang sa lumapot at ipinahid sa mga namamantal at nagsusugat-sugat na bahagi ng katawan ni Mang Iking. Sa tulong ng aloe vera ay lumamig ang pakiramdam ng Ginoo. Nagsindi ng kandila si Biloy. Kasabay nun ay umusal siya ng dasal habang ipinatak yun sa palangga ng may tubig. Humulma ang natunaw na kandila na animoy isang hayop. Kinuha niya ang comics sa kanyang bag at binuklat ang pahina nona. Hindi siya nagkakamali na ang hugis na ipinatak na kandila ay kawangis ng sigbin. Alam niyo ba, Tatay Lindo, na ang sigbin ay may kakayahang magbigay ng sakit? Lalo na sa taong kinamumuhian ng kanyang tagapangalaga. Marahil hindi tao ang sumimot ng pera ni Mang Iking, kundi ang elementong ito at nagbigay ng karamdaman sa kanya. Hindi makapaniwala si Mang Lindo sa sinabi ni Biloy. Maging si Mang Iking ay namangha sa kanyang kakayahan. Napakahusay mong bata. Hindi ko sukat akalain sa edad mong yan kasing galing mo na ang mga matatandang manggagamot. Maraming salamat sa iyo, iho. Maraming salamat po, Mang Iking. Ngunit ang kakayahan kong ito ay binigay ng may kapal. Sa kanya po tayo magpasalamat. Pinayuhan ni Biloy ang Ginoo na araw-araw niyang lagyan ng mga sugat ng ginawa niyang gamot upang tuluyan ng maghilom. Hindi naging balakid ang pagiging bata ni Biloy upang maging isang magaling na manggagamot. Mula pa noon ay kinahiligan na ni Biloy ang pagbabasa ng mga comics. Kung kaya't kahit papano ay nakatutulong iyon sa kanya upang alamin kung ano pa ang iba't ibang mga elemento bukod sa aswanga. Maraming inilagay na pangontra si Biloy sa palibot ng kanilang tinitirhana upang hindi makalapit ang aswanga. Lalo na sa tuwing sasapit ang dilim. Sa tulong ng mutya ng sibuyas ay nagbibigay ito ng proteksyon sa kanila sa pamamagitan ng hindi makayanang pangangati ng aswanga. Mahigit 10 beses ang epekto nito kaysa sa makabuhay na halaman. Binabad niya ang mutya sa tubig na may maraming asin. Ang mga paraan na kanyang ginagawa ay sumasagi lamang sa kanyang isipan, ngunit epektibo. Tila may bumubulong sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Isang tanghali, hindi inaasahan ni Biloy ang biglaang pagdating ng alkalde sa baryo. Kaya't dali-dali siyang nagtago sa mga tanim. Nakita niya na hindi mapakali ang alkalde. Kinakamot ang batok nito at nagpalinga-linga sa paligid. Mukhang may hinahanap ito.
May kasama itong isang lalaki na may takip ang isang mata. Bago pa may matapos ang pag-uusap ng alkalde sa dalawang magsasaka, nagpaalam na kagad siya at mabilis na umalis. Naghinala si Biloy. Ayon na rin sa ikinikilos ng alkalde. Naalala rin niya ang lalaking kanyang nasugatan sa kaliwang mata ng araw na patayin ng kanyang mga magulang. Lumabas siya mula sa pinagkukublian at agad na umuwi ng kanilang bahay. Kinagabihan na hindi pa rin makatulog si Biloy. Sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang mukha ng alkalde at ng lalaking kasama nito. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ay nakikita niya sa kanyang mga balintatawang nangyari kung paano bawian ng buhay ang kanyang mga magulang. Wari may kung anong bumubulong sa kanya na mapanganib ang alkalde. Napasulyap siya kay Mang Lindo. Mahimbing ang tulog nito dahil malakas ang paghihilik. Kinuha ni Biloy ang pana. Nang may marinig na yabag mula sa labas ng kanilang dampa, sumilip siya sa siwang ng bintana. Ilang sandali ay naaninag niya ang paradunong aswang na lumalapit sa kanilang tinitirahan. Batid niyang ang mga kapatid nito ang pakay. Maraming itinanim na makabuhay na halaman at iba't ibang pangontra si Biloy. Isa na roon ang abo ng insenso na kanyang sinambitan ng ritual sa tulong ng lumang libro. Sige, lumapit ka rito. Yun ay kung makakayanan mo. Ilang sandali pa'y kinuha ni Biloy ang pana. Inilabas niya sa siwang ng bintana ang sagad at marahang inasinta ang paradunong aswang. Maya-maya'y nagising si Mang Lindo dahil sa malakas na palahaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Natamaan ang aswang sa mata, kung kaya't pilit nitong binubunot ang pinatulis na kawayan na bumaon. Sumilip si Mang Lindo sa bintana at naaaninaw ang nasaktang aswang at hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Nasa pool mo siya, Biloy. Dumito ka. Bantayin mo ang mga kapatid mo. Kahit anong mangyari, huwag mo silang iiwan. Kinakailangan kong huliin ang aswang na yan upang wala na siyang mabibiktima pa. Kinuha ni Mang Lindo ang itak at pinahiran muna ng katas ng dayap bago lumabas ng bahay. Sakaling masugatan ng patalim ang aswang, ay matagal na maghihilom ang sugat nito. Dali-daling tinungo ng matandang lalaki ang aswang. Ngunit nang makita siya nito, ay tumalilis itong tumakbo patungong kasukalan. Sinundan siya ng Ginoo. Muntik pang madulas si Mang Lindo dahil sa dugong pumapatak sa damuhan. Nagpalinga-linga siya sa paligid sapagkat batid niyang hindi pa yon nakalalayo. Naririnig niya ang hingal ng aswang, kung kaya't tumingala siya sa ibabaw ng puno. Pumapatak pa ang dugo sa kanyang ulo na nagmumula pa sa sugat ng aswang. Nahulog ang aswang mula sa itaas ng puno, kung kaya't nadaganan niya si Mang Lindo. Pilit nitong inaagaw ang itak ng matanda hanggang sa nagpambuno silang dalawa. Pumapatak pa ang malapot na dugo nito sa mukha ng Ginoo. Tinutulak siya ni Mang Lindo. Bagaman sa kabila ng natamo nitong sugat, ay malakas pa rin ang aswang habang siya'y nilalabanan. Dumakot ng asin ang matandang lalaki sa kanyang bulsa at inilagay yon sa ulo ng aswang. Nabitiwan siya nito, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makakalas mula sa pagpigil ng aswang sa kanya. Hinataw niya ng itak ang aswang sa magkabilang paa. Umatungal ito ng ubod lakas. Tanging kasamaan lamang ang dinadala mo sa baryo. Dumagdag ka pa sa pagpapahirap sa mga taong naghihirap. Ikaw ang dapat na mamatay. Buong lakas na kinalmot ng aswang si Mang Lindo sa muka
kung kaya't nasugatan ng matanda. Paika-ikang tumakbo ang aswang upang tumakas. Hinanap siyang muli ni Mang Lindo, subalit hindi na niya ito natagpuan. Bumalik siya sa kanilang dampa. Agad siyang pinagbuksan ni Biloy. Nakatakas siya. Ngunit malubhang sugat na natamo niya sa 2 binti. Nakilala niyo po ba kung sino ang aswang na yun? Hindi. Ngunit batid kong isa siyang babae. Marahil yun din ang aswang na sumugod sa inyo at nakalaban ng inyong ina. Agad na ginamot ni Biloy ang mga sugat ng matanda. Hindi sila ligtas hanggat hindi pa napapatay ang aswang. Naging palaisipan sa kanila kung sino ang paradunong aswang. Gayong wala naman silang nakikitang kahina-hinala sa kanilang baryo. Hindi na lamang ipinagbigay alam ni Mang Lindo sa mga kabaryo ang tungkol sa aswang na kanyang nakalaban. Kinabukasan, lumuwas ng bayan si Mang Lindo kasama si Biloy upang ibigay ang mga galon ng suka sa kanyang mga suking tindero. Nadaanan nila ang mansyon kung saan nakatira ang alkalde. Sumilip sila sa tarangkahan ng mansyon. Naaaninaw niya na may mga taong naroon. Kabilang naroon ang isang doktor na pumasok sa bahay ng alkalde. Kapag maraming salapi, ay makakayanan na makakuha ng pribadong doktor. Kaya't ganun na lamang ang pagnanais niyang ipagbawal ang mga manggagamot sa baryo, sapagkat hindi niya naranasan na maghirap. Sino po ba ang may sakit? Hindi ko rin alam. Naaaninaw ko lang na ang kapamilya ng alkalde ay bumisita sa kanilang bahay at may kasamang doktor. Ilang hakbang pa lamang na lumalakad palayo sa tarangkahan si Mang Lindo at Biloy ay bigla na lamang silang nakarinig ng iyak. Sumilip muli sa tarangkahan ng mansyon si Mang Lindo. Ngunit nakita niyang patungo roon ng tauhan ng alkalde, kung kaya't dali-dali silang umalis ni Biloy at nagkubli sa mga kahoy upang tignan kung ano ang susunod na pangyayari. Mahigit 30 minuto ang nakalilipas. Ngunit nag-aabang pa rin sina Mang Lindo at Biloy sa labas ng mansyon. Pakiramdam nila'y may hindi kanais-nais na nangyayari. Ilang sandali pa ay may dumating na ambulansya. Agad na bumukas ang tarangkahan at iniluwal nito ang isang pasyente na kaanak ng alkalde. Tatay Lindo, ano po ba ang aparato na nakalagay sa bibig at ilong ng pasyente? Bakit pinipiga ng doktor ang bandang dibdib nito? Ambubag yun, upang bigyan ng hangin ang sino mang nahihirapang huminga. Sa pagkakaalam ko, CPR ang tawag sa ginagawa ng doktor upang manumbalik ang tibok ng puso ng pasyente. Hindi ko lang kung anong ibig sabihin ng CPR . Parang cardo o cardio, basta CPR ganun. Dahil sa talas ng paningin ni Biloy, ay nasipat niya na ang kaliwang mata ng babaeng pasyente na ipinasok sa ambulansya ay may bendahe. Ilang sandali pa ay marami na ang mga taong nakikiusyoso kung sino ang kapamilya ng alkalde na nasa kritikal na kondisyon. Tatay Lindo, may bendahe po ang kaliwang mata ng matandang babae. Hindi ko po mawari kung bakit kinukutuban po ako. Ano bang naiisip mo? Marahil siya ang aswang. Bahagyang napasulyap si Mang Lindo sa batang kasama. Hindi niya may pagkakaila na maaaring tama si Biloy. Matindi rin ang kanyang hinala na may lihim na itinatago ang alkalde. Kung bakit ayaw niya sa mga manggagamot at mga pangontrang inilalagay ng mga tao sa kani-kanilang tahanan. Umalis silang dalawa sa lugar na yon bago pa sila makita ng mga tauhan ng alkalde. Ilang araw ang lumipas. Umugong ang balita tungkol sa pagkamatay ng ina ni Alkalde Tieves. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang sanhi noon. Hindi rin pinahintulutan ng publiko na dumalo sa lamay. Tanging kapamilya lamang at malalapit na kaibigan ang dumalo sa lamay. Hanggang sumapit ang libing. Maraming tinatagong pamilya ng alkalde na yan.
pera ang pinaiiral upang manatili sa posisyon. Simulat sa pool, hindi talaga ako humahanga sa taong yan. Katulad ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Isang kasambahay ng alkalde ang anak ng pinsa ni Aling Rosa. Ayon sa pamangkin nito na si Elena, maging sila ay pinagbawalan na makalapit sa kabaong ng ginang. Kahit nung nabubuhay pa ito, ay tanging iniiwan lamang ng mga kasambahay ang pagkain sa labas ng pintuan ng kwarto nito. Minsan lamang nila itong nakikitang lumalabas ng mansyon. May katandaan na rin kasi. Tuwing gabi lamang nila ito nakikitang lumalabas ng kwarto. Nakakasindak ang itsura. Naanimoy mga ngaing kung makatingin. Ngunit sinasabi ng mga anak nito na hayaan na lamang ang kanilang ina dahil wala na ito sa tamang katinuan, buhat ng yumao ang kanilang ama. Ngunit iba ang pakiramdam ni Elena. Dahil nang magkasalubong sila minsan ng senyora, ay napansin niya na baliktad ang replika niya sa mga balintataw nito. Napangisi pa ang matanda sa kanya. Ngunit bigla niya itong tinalikuran upang tunguhin ang kanilang silid. Unti-unting luminaw ang hinala ni Mang Lindo na ang aswang na kanyang nakalaban ay ang ina ng alkalde. Ayon na rin sa ikinuwento ni Aling Rosa sa kanya, ang dahilan ng pagkamatay ng senyora ay nang puntahan siya ng taong sanhi ng kanyang mga sugat. Yun ang kumitil sa kanyang buhay. Ayon sa mga matatanda, kung nasugatan ng aswang sanhi ng laman, sakaling puntahan ng taong kanyang nakalaban ng bahay nito, ay tiyak ang kanyang kamatayan. Walang malinaw na paliwanag, bagamat yun ang kanilang pinaniniwalaan at nagkakatotoo. Nagpatayo si Alkalde Tieves ng bodega sa baryo, imbis na klinika na kanyang ipinangako. Nadagdagan ang inis ng mga tao sa kanya, ngunit ang tanging sinasabi niya ay mas makikinabang ang mga tao sa kanyang gagawin. Makapagbibigay daw ito ng maraming trabaho sa mga taong kanyang nasasakupan. Ang magandang plano na sinasabi ng alkalde ay nagdulot ng pangamba sa mga tao. Hindi pinahihintulutan ng alkalde na makapasok ang ibang mga negosyante sa baryo. Siya ang bumibili ng mga produkto ng mga magsasaka sa mababang presyo. Wala nang magawa ang mga magsasaka dahil pahirapan at mahalang mag-arkila ng truck na siyang naghahakot ng kanilang mga palay. Kung kaya't pumapayag na lamang sila sa kondisyon ni Alkalde Tieves. Naging ganit at nasilo sa kapangyarihan ng Tieves na yan. Ginigipit niya ang mga magsasaka na halos naghihirap na. Hindi ko akalain na ganyan ang totoong ugali niya, sapagkat isa ako sa tumulong sa kanya upang manalo siya sa ating baryo. Mabuti ang pakikitungo niya sa amin noon. Yung pala'y nagbabalat kayo lamang siya. Binulag niya kayo sa kanyang matatamis na salita. Ngunit ako, hindi ako naniniwala sa kanya noong paman. Hapon habang pauwi ng bahay si Biloy, napansin niya ang nag-uumpukang tao sa daan. Dali-dali siyang tumakbo upang tignan kung ano nangyayari. Laking gulat niya nang tumambad sa kanyang paningin ang dilat ng mga mata na walang buhay na si Mang Lindo. May hiwa ito sa leeg, ngunit walang sino man ang nakakaalam sa pagkamatay nito. Tatay Lindo! Sinong pumatay sa kanya? Pagtangis ng batang si Biloy, niyakap niya ang walang buhay na bangkay ng Ginoo. Pilit siyang hinihiwalay ni Mang Iking sa matandang lalaki. Ngunit nagpupumiglas siya upang yakapin ang kawawang matanda. Biloy, nariyan na mga pulis. Iimbestigahan nila kung sino may kagagawan sa pagkamatay ni Lindo. Mga wala silang awa. Lahat na lang ng mga mahal ko sa buhay ay kanilang pinapatay.
humahagulgol na niyakap ng batang lalaki ang bangkay ni Mang Lindo. Matindi ang paghihinagpis na magkapatid. Wala pang 1 taon nang pumanaw ang kanilang mga magulang ay siya namang karumal-dumal na sinapit ni Mang Lindo. Nagluksa ang magkapatid, pati na rin ang mga kabaryo. Hanggang sa ilibingang matanda ay wala pang nakikitang salarin sa pagkamatay nito. Samantala, naging mahigpit ang alkalde sa mga taga-baryo. Karamihan sa mga negosyo ay siya ang nagmamayari. Hindi rin niya pinahihintulutan ng ibang kagaya ni Mang Iking na nagpapahiram ng pondo sa mga magsasaka. May kooperatiba siyang pinatayo upang doon na kumuha ng pondo ang mga magsasaka. Ngunit kalakip noon ay may malaking interes. Ayon sa alkalde ay ginawa niya yon upang maiwasan ang awayan tungkol sa pera. Lalo na sa tuwing araw ng singilan at maging legal ang pagpapautang. Maging si Mang Iking ay hindi sang-ayon sa paraang yun. Hinikayat ng alkalde na sakaling may mga negosyante magpapahiram ng pondo sa mga magsasaka ay kinakailangang sumali sa kanyang kooperatiba upang makapagbigay ng tamang buwis. Nagsimulang magtrabaho ang mga taga-baryo sa bodega ni alkalde. Doon ibinabagsak ang mga palay at mga bigas. Napagpasyahan ni Biloy na magbenta ng kakanin at ulam malapit sa bodega. Nakilala niya si Tolits na nagtatrabaho roon. Napag-alaman ni Biloy na mababa lamang ang sahod na ibinibigay sa kanila, bagamat higit na 8 oras ang kanilang trabaho at gabi na kung umuwi. Ang ibang taga-baryo na may kakayahang mag-arkila ng truck upang maiangkat ang kanilang mga produkto sa bayan ay madalas na nasisiraan ng sasakyan. Batid nilang hindi aksidente ang lahat ng iyon, kundi sinasadya. Oras ng tanghalian, dinalhan ni Biloy ang mga magsasaka ng ulam na binebenta ni Aling Miding. Siya na lamang ang naglalako dahil binabantayan ng ginang ang kanyang mga kapatid. Pumasok siya sa bodega nang tawagin siya ni Tolits. Batid niyang gutom na ang mga trabahador dahil mahigit 12:00 na ng tanghali at hindi pa sila nakakakain. Inilibot niya ang kanyang paningin at namangha siya sa laki ng bodega. Halos mapuno yun ng sako-sakong mga palay at bigas. Nanatili siya sa bodega at nag-ikot-ikot habang abala sa pagkain ng mga trabahador. Nakaagaw ng pansin sa kanyang paningin ang maliit na silid. Bahagya siyang napasulyap sa mga taong kumakain. Ngunit nag-uusap pa rin ang mga ito. Tinungo niya ang maliit na silid. Marahan niyang binuksan yun at nakita niya ang isang banga. Bahagya siyang napaatras nang makita na may sumilip na elemento mula sa loob noon. Lalapitan na sana ni Biloy, ngunit bigla siyang tinawag ni Tolits at sinabihan siyang ipinagbabawal ng may-ari na pumasok sa silid na yun. Tumango siya at bumalik sa kinaroroonan ng mga trabahador. Nang matanggap ang bayad ay agad siyang lumabas ng bodega. Naging usap-usapan ang pagkawala ng salapi ni Ginoong Elmer. Kakabenta lamang niya ng mga palay. Naging suspect niya sa pagnanakaw ang kanyang mga tauhan. Ngunit iginiit ng mga ito na wala silang kinuha. Ang paghihinagpis ng mga negosyanteng ninanakawan ay salungat sa nangyayari sa negosyo ng alkalde. Mas dumami ang kita nito at hindi siya namumroblema sa pera. Minanmanan ni Biloy ang bodega sapagkat may nararamdaman siyang itinatago ang alkalde sa banga. Ramdam din niya ang bigat ng aura sa tuwing nariyan ng alkalde sa paligid. Sumasagi sa kanyang isipan na ang alkalde ay isang aswang. Sumapit ang gabi. Lihim na minamanmanan ni Biloy ang bodega. Gusto niyang pasukin yun upang alamin kung ano ang hiwaga ng banga na kanyang nakita sa loob ng silid.
Nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok nang makitang paparating ang isang truck na naglalaman ng mga palay. Binuhat ng mga trabahador ang mga palay papasok sa bodega. Habang abala ang mga kalalakihan ay dahan-dahan siyang pumasok roon. Nagtago siya sa mga sakong palay at bigas at agad na tinungo ang silid bago pa may sara ang bodega. Muli siyang nagkubli sa mga sako nang makita ang alkalde at ang isang tauhan nito na nagbibilang ng mga salapi. Nakita niyang may karga-kargang hayop si Alkalde Tieves. Sigbin? Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang itsura ng Sigbin na kawangis ng nasa comics. Napatampal siya sa kanyang bibig at dahan-dahang lumakad upang lumabas ng bodega. Ngunit napatigil siya sa paglalakad nang marinig na ipinag-utos ng alkalde na isara ang bodega at magpapaiwan ng mga ito. Wala nang nagawa si Biloy kundi ang manatili roon at hintayin ng umaga upang makalabas. Napasandal siya sa sakong bigas habang patuloy na ikinukubli ang sarili upang hindi mahalata ng dalawang tao ang kanyang presensya. Naririnig niya ang usapan ng mga ito. Wala akong pakialam sa mga tao. Kahit gumapang man sila sa hirap. Dahil sila ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Lalo na ng mga manggagamot na yan. Masaya nitong binibilang ang mga salapi nang marinig ni Biloy ang sinabi ng alkalde. Kanyang napagtanto na totoo ang kanilang hinala na isa ring aswang ang alkalde. Ang ina nito ang paradunong aswang na sumugod sa kanilang bahay. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay kagagawan ng alkalde. Dahil nasaktan ng kanyang inang si Filomena ang paradunong aswang, kung kaya't gano'n na lamang ang pot niya sa mga manggagamot. Biglang nabahing si Biloy, kaya't narinig siya ng alkalde at ng tauhan nito. Sino ka? Lumabas ka riyan! Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumasok dito? Hinanap nila si Biloy, ngunit nahirapan silang makita ang bata. Inutusan ng alkalde ang alaga nitong Sigbin na hanapin ang taong naroon sa bodega. Bagamat hindi yun nakikita ng kanyang tauhan. Namilog ang mga mata ni Biloy nang makita ng harapan ng Sigbin. Bagaman lumalakad ito ng patras. Maihahalin tulad sa wangis ng kambing na walang sungay, ngunit mayroong napakalaking tenga na kayang pumalakpak na tila mga kamay. Meron din itong mahabang buntot na maaaring gamitin bilang latigo at nagbibigay ng nakasusukang amoy. Ang Sigbin ay alaga ng isang aswang. Ang pamilya na nag-aalaga nito ay tinatawag na Sigbinana. Anumang ipinag-uutos ng tagapangalaga sa Sigbina ay kanyang sinusunod at nakapagbibigay rin ito ng karamdaman sa mga tao. Nagnanakaw rin ito upang ang kanyang tagapangalaga ay maging masagana ang pamumuhay. Ang lahat ng hinala ng batang si Biloy ay naging malinaw. Nawawala-wala sa kanyang paningin ang Sigbina, kung kaya't umusal siya ng dasal na kanyang namemorya galing sa lumang libro. Kaya't nakikita niya ang Sigbina saan man ito mapapagawi. Kinuha niya ang plastik na may lamang asina. Isinaboy niya yun sa kinaroroonan ng Sigbina, kung kaya't umatras ito at galit na bumuga ng mabahong hininga. Sa tulong ng mutya ng sibuyas ay nagbibigay yun ng pangangati sa kanyang mga kalaban, lalo na sa tuwing sambitin niya ang orasyon. Hindi nakayanan ng alkalde ang naramdaman hanggang sa nagpalit siya ng anyo bilang parandunong aswang. Maging ang tauhan nito ay natakot sa kanyang anyo. Hanapin mo ang batang yon bago pa niya isiwalat ang buong pagkatao ko. Kung ayaw mong ikaw ang lapain ko. Tarantang hinanap ng lalaki si Biloy,
Ngunit buong lakas na sinipa ni Biloy ang mga sako ng bigas, kung kaya't nabagsakan ang tauhan ng alkalde. Kinuha ng batang manggagamot ang bote ng suka na punong-puno ng mga siling labuyo. Tinatapunan niya ito kung kaya't uminit ang katawan ng parandunong aswanga dahil sa anghang ng suka. Ikaw pala ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang! Ang sanhi ng nakawan at paghihirap ng mga tao rito! Batid kong ikaw din ang pumaslang kay Tatay Lindo! Hindi ka makakalabas dito ng buhay! Walang makakaalam ng lihim ng aking pamilya! Lalo na ang isang paslit na agaya mo! Papatayin kita! Hinampas ng sigbin si Biloy gamit ang malalatigo nitong buntot. Ngunit mabilis na nakailag ang bata at nagpatalon-talon sa mga sako ng bigas. Isinaboy niya sa parandunong aswang ang dinikdik na bawanga. Ganun na lamang ang pagkainis ng aswanga at gigil na siya'y mahuli. Ngunit sa tuwing mahahawakan siya ng aswanga, ay tila palos lamang siyang nakawawala. Inilabas ng aswang ang mahaba niyang dila. Ngunit binuhusan niyo ni Biloy ng suka. Animoy na paso siya sa anghang nona. Dinikdik ko ng pinong-pino ang siling labuyo para sa'yo! Pinaghandaan ko ang gabing ito! Alkalde na aswang! Dakpin mo ang pasaway na batang yan! Dukutin mo ang kanyang puso! Upang wala nang makialam sa aking mga plano! Inutusan nito ang sigbi na patayin si Biloy. Ngunit maging ang alaga nito ay nahirapan sa paglusob sa maliksing bata. Kinuha niya ang abo na makabuhay na halaman at isinaboy yun sa sigbi na lumalapit sa kanya. Namilipit ito dahil sa kate ng katawan. Maya-maya ay kinuha niya ang maliit na kawayan na may ihahalin tulad sa tulali o plauta. Sa tuwing hinihipan nito ni Biloy ay lumalabas ang bala sa butas nito. Imbis lumikha ng tunog, ang balang tumatama sa katawan ng aswang ay pinira-pirasong luya. Ang luya ay masakit sa tuwing tumatama sa katawan ng aswang na animoy tansong bala. Walang hiya kang bata! Hindi ikaw ang makapagbabagsak sa akin! Hindi ako, kundi ang masasamang ginawa mo siyang magpapahamak sa'yo! Inilabas muli ng paradunong aswang ang kanyang mahabang dila. Ipinulupot na yon sa bewang ng bata at inihagi sa pader. Mabuti na lamang ay bumagsak siya sa mga palaya kaya't di siya gaanong nasaktan. Gumapang siya at nagkubli sa mga sako ng bigas. Kinuha niya ang maliliit na tansong bala na kanyang ginawa at isinilid yun sa maliit na laruang kawayan. Isa-isa niya yung hinipan upang tumama sa katawan ng paradunong aswang. Sa tuwing matatamaan ng bala ay umaatungal ito. Biglang nagpadaos-do si Biloy sa pinagkukublian nang hilahin siya ng sigbin. Dinaganan siya nito at inilabas ang mahaba nitong pangil at akmang dudukutin ang kanyang puso. Itinuon ni Biloy ang maliit na kawayan sa ulo nito at malakas na inihipan ng balang tanso. Pansamantalang napatigil ang sigbin, bumaon ang tansong bala sa noo. Dahilan na ito'y unti-unting manghina. Sinipa siya ni Biloy kung kaya't nahulog ito mula sa mataas na pinagpatong-patong na sako ng bigas. Hindi ako papayag na mamumuhay sa takot ang mga tao, lalo ng aking mga kapatid! Nandilat ang mga mata ng paradunong aswang nang makita na hindi na gumagalaw ang kanyang alaga. Kung kaya't nagpalinga-linga siya sa paligid upang sipatin ang batang kanyang kalaban. Lumabas ka sa pinagtataguan mo, bata! Pagbabayaran mo ang pagpatay sa aking alaga! May lubid na nakapa si Biloy na maaari niyang gamiting sandata. Sa dulo ng lubid ay itinali niya ang maliit na kutsilyo na siyang ginagamit niya sa panghiwa sa siling labuyo. Pinaikot-ikot niya ang lubid
hanggang sa matamaan ng paradunong aswang. Inilabas muli ng paradunong aswang ang mahaba niyang dila upang sugurin si Biloy. Natamaan siya ng kutsilyo, kaya't patalon-talon ang aswang dahil sa naramdamang sakit. Umaagos sa mga luha ni Biloy habang sinusugod ang aswang. Batid niyang kasama niya ang gabay na siyang tagapangalaga ng mutya, kung kaya't nagagawa niyang makipaglaban sa mga aswang. Mula sa itaas ay tumalon siya upang itarak ang kutsilyo sa paradunong aswang. Dinaganan niya ang aswang na nooy sinasangga ang kanyang patalim. Pinagkaitan mo kami na magkaroon ng masayang pamilya! Makasarili ka! Tinulak siya ng aswang kung kaya't tumilapon siya sa yerong pintuan. Dahilan na naglikha yun ng malakas na kalabog. Lumapit ang aswang sa kanya nang makita siyang namimilipit sa sakit. Inilabas muli ng paradunong aswang ang mahaba niyang dila upang itarak yun sa katawan ni Biloy. Sinabi ko sa iyong hindi ka na makakaligtas pa, bata! Ngunit biglang bumukas ang pintuan at tumambad sa kanyang paningin si Mang Iking at iilang mga trabahador. Maging ang mga kalalakihan ay nagulat nang makita sa kanilang harapan ng aswang. Biglang hinila ni Mang Iking si Biloy palayo sa aswang. Bahagya siyang napatras dahil sa dami ng tao na maaaring tumugi sa kanya. Inilabas nila ang kanilang mga itak at hinabol ang tumatakas na paradunong aswang. Subalit dahil sa mga sugat na natamo ay nanghihina na rin siya, dahilan para tamaan siya ng itak sa binti nang ihagis ng isang magsasaka ang patalim nito. Natumba ang paradunong aswang. Pilit pa siyang tumatayo upang tumakbo, subalit naabutan siya ng mga trabahador. Huwag niyo akong patayin! Bibigyan ko kayo ng maraming sanapi, alahas at kung ano pa ang gusto ninyo. Hayaan lamang ninyo akong makatakas. Akala mo ba'y makakatakas ka pa? Sa dami ng biniktima mo sa baryong to? Hindi ako ang pumaslang sa kanila. Nagkakamali kayo. Hindi ako ang pumapatay. Kahit anong paliwanag mo, hindi kami maniniwala sa'yo! Kinaladkad ng mga kalalakihan ng paradunong aswang patungo sa bodega. Itinali nila ito ng lubid upang hindi na makatakas pa. Mang Iking, siya ang pumatay kina nanay at tatay. Maging kay Tatay Lindo. Naniniwala ako sa'yo. Ngunit, bakit ilusob mo na mag-isa ang aswang na yan? Ano bang pumasok sa isip mo? At bakit hindi ka humingi ng tulong sa amin? Mabuti na lamang nasiraan ang sasakyan namin, kaya't naglakad kami pa uwi. E paano na lamang kung hindi kami dumating? Sa susunod magsabi ka sa amin, Biloy, para matulungan ka namin. Batid ni Mang Iking na sadyang nananaig ang kuryosidad ng batang si Biloy. Gayong marami lamang itong mga katanungan na walang sagot. Lalo na kung sino ang mga salarin sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Isa na rin yun sa dahilan kung bakit hindi ito nagtitiwala basta-basta sa mga tao. Sumapit ang umaga. Unti-unting nanumbalik ang normal na itsura ng paradunong aswang. Laking gulat ng mga tao na ang kanilang itinali ay ang alkalde ng kanilang baryo. Nanghihinang iminulat ito ang kanyang mga mata. Bumungad sa paningin nito ang galit ng mga taga-baryo. Tumawag si Mang Iking ng pulis upang arestuhin ang alkalde na siyang pasimuno ng patayan sa baryo. Bagamat hindi naniniwala ang mga ito sa aswang, ngunit umamin na ang alkalde kay Biloy na siya ang salarin sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Hindi pa man nakakarating ng ospital bago dalhin sa presinto, ay nawalan na ng buhay ang alkalde dahil sa pinsala na kanyang natamo laban sa batang si Biloy. Inupkop ni Mang Iking ang tatlong magkakapatid. Wala silang anak kung kaya't ganun na lamang ang kasiyahan ng kanyang asawa
habang inaalagaan ang 3 bata. Simula nang mamatay ang alkalde at ang ina nito, ay naging payapa na ang baryo. Hindi lubos maisip ng mga tao na ang kanilang alkalde ay isa palang aswang na sigbinana na siyang nagpapahamak sa kanila. Laking pasasalamat nila sa batang manggagamot na si Biloy. Dahil sa kanya, nalaman kung sino ang naghahasik ng lagim sa baryo. Ang batang si Biloy ang lumaban sa parodunong aswang. Wakas.